merong bagong smartphone gimbal si DJI. And guess what? Sinama na naman nila tayo sa mga pinadala nila. This is the Osmo Mobile 7. Let's talk about it. Like I said, pinadalan tayo ni DJI ng pinakabago nilang smartphone gimbal, the DJI Osmo Mobile 7. May dalawang versions to, yung Mobile 7 tsaka Mobile 7P. What we have here right now is the Mobile 7P. In a nutshell, yung pinaka-difference nila is yung 7 is yung baby brother ng 7P. So you can expect na smaller, lighter yung version 7 compared sa 7P. Hindi naman to sinabi ni DJI, pero feeling ko lang yung P sa Mobile 7P stands for Pro. Kasi nga mas kompleto siya in a way kumpara dun sa isa. In any case, since ito yung pinadala nila sa atin, dito tayo mag-focus. Let's start with what's inside the box. So kapag bumili ka, you can expect na meron siyang documents, storage pouch, power cable, audio recording cable, magnetic phone clamp, multifunctional module, and the Osmo Mobile 7P gimbal itself. You see, right off the box, kompletong-kompleto at pwedeng-pwede mo na siyang gamitin right away. Good job, DJI. Speaking of, pwede mo na siyang gamitin, sagutin muna natin para kanino ba itong gimbal na to. Based on the features and specs ng smartphone gimbal na to, DJI made sure na kahit sino pwedeng gumamit nito, especially vloggers and content creators. Mapa-amateur or advanced, okay na okay itong Mobile 7. Madali lang siyang gamitin, kasi i-unfold mo lang siya and automatically magpa-power on na siya. And pwede mo na siyang gamitin agad-agad. And kapag itatago mo na siya, isang fold lang din and that's it. Simpleng-simple. And if at some point kailangan mo na extra reach, meron siyang built-in extension rod. Sobrang useful nito sa maraming bagay. Along with the extension rod, meron din siyang built-in tripod. So kung solo creator ka, hindi mo na kailangan magbaon ng extra tripod. Siya mismo, tatayo siya mag-isa. And again, lahat sila pwede mong i-tuck in one small compact device. Perfect for on-the-go situations. Isa pa, pero hindi ko pa totally natatry, pero DJI claims na meron siyang 10-hour battery life. Sobrang tagal nun, Hindi ko alam kung merong nag-shoot talaga ng 10 hours straight, but the fact na meron siya, sobrang cool. And hindi lang siya pang matagalan, pero pang malakasan din siya. Bakit? Kasi pwede niyang i-charge yung phone mo just like a regular power bank. Yes, you heard it right. So kung nade-drain na yung phone mo habang nag-shoot ka, hindi ka na kailangan maghanap ng extra power bank or maghanap ng outlet, pwedeng diretso sa smartphone gimbal sa Mobile 7 and you can charge your phone. Sobrang amazing feature. Meron din siya ng mga usual buttons, joystick, and dials na standard naman sa mga smartphone gimbals. Now, pag-usapan naman natin yung mga capabilities niya at ano ba yung mga kaya niyang gawin for us. Tulad ng mga naunang gimbal nila like yung Mobile 6, 3-axis gimbal pa rin si Mobile 7. Meaning to say, meron pa rin siya ng mga modes tulad dati. Like the follow mode, tilt lock mode, FPV mode, spin shot mode, and lock mode. Sinabi ko na to before pero sasabihin ko uli na yung mga modes na yon enough na yon para makagawa ka ng masterpiece. Basta alam mo lang kung kailan sila gagamitin at kung paano sila gagamitin. Kung main camera mo yung smartphone mo, I do believe, in my opinion, it's almost a requirement na magkaroon ka ng smartphone gimbal. Kasi although sobrang powerful na ng smartphones natin, pero kapag nilagay mo siya ng gimbal, pag nilagay mo siya sa smartphone gimbal, sobrang may elevate niya the way you shoot and the way you create contents in general. Kasi iba talaga yung stabilization and movements na kaya niyang ibigay sa'yo. Especially yung mga bagong lumalabas na gimbal tulad nitong Mobile 7. Another thing is compatible pa rin to sa DJI Mimo app. Again, libre to sa App Store. So kung meron kang DJI product, dapat meron ka na rin ito. Kasi gamit yung app, mas mamamaximize mo yung DJI device mo, including itong Mobile 7. Like, pwede mong ayusin dito yung settings, kung manual or auto mode. Pwede mong iset yung tracking dito, and pwede ka na rin mag-edit dito, diretso. Like, pag-export mo, pwede mo na siyang i-upload agad-agad. Like, all-in-one app. Again, libre siya, so kung wala ka pa nito, download mo na. And finally, hinuli ko talaga siya. Pag-usapan natin yung favorite ko about the Mobile 7P. Yung multifunctional module niya. Kasi with this tiny bit right here, sobrang ni-level up niya yung Mobile 7 from the Mobile 6. Kasi dahil dito, pwede mo nang gawin sa native camera app yung ilan sa mga bagay na dapat ginagawa mo sa DJI Mimo app. Nagas nyo ba yun? Tulad ng tracking,
Again, using the native app, pwede pa rin akong i-track ng gimbal dahil dito sa multifunctional module. Hindi lang track actually, pwede ka rin mag-start and mag-stop recording. And also frame yourself. Again, using the native camera app. Ito pa yung mas cool, no? Pwede kang gumamit ng mga hand gestures or hand signals para i-trigger yung mga yon. Like even if I'm away from the camera, pag tinaas ko tong kamay ko with the peace sign, pwedeng mag-start yan ng recording. And kapag open palm naman, mag-start na yung tracking niya. At kapag ganito, mag-stop automatically yung tracking niya kasi ibig sabihin, gusto mo yung frame na yan. And kapag tapos ka na, hindi mo na kailangan lumapit sa camera, another peace sign lang uli and it would stop recording automatically. Ang galing kasi ang mindful, di ba? Maraming creators na magsasabi sa ending ng video nila, peace out. Kaya parang appropriate lang na start and stop ng recording yung peace sign. Wala lang, naisip ko lang. Hindi lang yun, no? Pero itong multifunctional module, meron din siyang built-in light. And bicolor pa, no? Hindi lang siya white, pero pwede rin siyang warm tone. So kung wala kang ilaw, tapos run and gun lang talaga, go-to situations, maganda na meron siyang built-in na ilaw. Hindi siya pwede i-compare syempre sa mga malalaking ilaw, pero again, for run and gun situations, really more than good enough. And lastly, gustong-gusto ko din to, no, na pwede rin siyang mag-act as a receiver for your DJI mics. Like, pwede ko i-connect smoothly yung DJI mic mini ko dito sa multifunctional module using this audio cable na kasama sa box. And just like that, meron ka ng decent audio quality as you record. How amazing is that? Again, ideal for content creators and vloggers. This is the sound test of the DJI mic mini directly connected to my multifunctional module ng Mobile 7. Tapos may tracking pa. Hello, mic check, okay ba? This is a sample shot. So let me know kung okay siya. See, directly connected sa aking multifunctional module. Super amazing. Isa pa pala na hindi ko pa na-mention, no, na itong multifunctional module, ina-attach siya sa phone clamp magnetically. So in a way, pwede mo siyang bali-baliktarin depending on how you shoot. Like kung front camera yung gagamitin mo, baliktarin mo lang siya. And kapag yung rear camera naman, baliktarin mo lang din siya. Versatility at its finest, kumbaga. So yun lang naman for this video. No? Binigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung kayang gawin ng pinakabagong smartphone gimbal ng DJI. Again, sa sobrang dali niyang gamitin, sa sobrang dami niyang features, kahit sino pwede at madadali ang gumamit ng smartphone gimbal na to. Lalo na talaga kung content creator ka or vlogger ka na main camera mo is yung smartphone mo. But that's it, ladies and gentlemen. I know hindi ko na-tackle lahat, no? So kung meron kayong mga tanong, suggestions, pwede tayong mag-connect sa social media accounts ko. Kung meron kayong Instagram, doon kasi ako pinaka-active, so message nyo ako doon. Or you can drop comments below. But yun lang naman for this video, no? Sana may natutunan kayo kahit papano. Maraming salamat sa DJI Philippines for sending us this and for making this video possible. Maraming salamat din sa inyo sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel ko. And follow nyo din ako sa social media accounts ko like Instagram, Facebook, and TikTok. Yun na muna for now. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Hanggang sa muli, see you in the next video.